nakapagbasa? Amen. Yan. Praise God sa mga nakapagbasa. At sa ating pong tatanggapin na yung umaga. Tayo po muna ay manalangin. Praise God. Salamat Panginoon sa umagang ito. Alam ko po Lord na inahanda mo at namin din ang aming mga puso, ang aming spirito sa pagtanggap ng salita. Dalangin ko Lord na patuloy ko magkaroon ng buhay. Magbunga ito Lord at magamit namin Panginoon para po i-advance Lord yung kaharian mo dito sa mundo. Salamat Lord God. Have your way in each one of us Panginoon sa bawat pamilya represented Panginoon sa kalagitnaan ito na itaas ka, na ihayag ang iyong pilang pangalan. Salamat Panginoon. Ito ba ang aming dalangin? Amen. 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 Sino po ba yung nakapanood last week? So, kailangan ko reviewin. Yan, reviewin lang po muna natin sandali. So, catalyst of change, yan po ang topic natin. Yan, catalyst of change. Basahin po muna natin yung definition ng catalyst. Yan, sabi dito, a catalyst is a person or an event that quickly causes change or action. So ito po isang tao, no, bawat isa sa atin, or isang pangyayari na nagpapabilis po ng pagbabago, no, sa lahat po ng bagay, in any aspect. So kung ikaw po, tayo, bawat isa sa atin, gusto nating makakita ng transformation sa ating pong society, dapat po maging catalyst tayo. Tayo yung magpabilis ng pagbabagong gusto nating makita. Ang masama po kasi, ang problema po, imbis na tayo po yung magpabilis ng pagbabagong gusto natin makita sa mundo, yung mga Kristiyano pa daw ang nagpapabaga. Ouch po ba? So kaya po ngayon binibigyan talaga ng emphasis, nabanggit ko dun sa recording last time, na kung mapapansin nyo mula dun sa preaching ni Pastora hanggang sa mga elders natin, binibigyan po ng emphasis yung discipleship. Bakit po kailangan discipleship? Dahil kailangan nga po ng transformation. So change is the act or instance of making or becoming different. Di ba gusto natin ng pagbabago? Kasi marami tayong pangit na nakikita eh. Aminin man natin at hindi. So, kung gusto natin ng pagbabago, dapat po maging catalyst tayo. Tayo yung magpabilis nito. Ayan. Sabi dito, yung mandate reviewin lang po natin sa Matthew 28:19. Pakibasa po. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ayan, pinapahayo tayong lahat. Go, therefore, hindi lang tayo hindi lang tayo magpipreach, kundi magde-disciple tayo. Kaya bawat isa po sa atin walang exempted. Hindi po natin pwedeng idahilan na busy tayo. Kailangan we make time para po maging disciplers. Pero syempre, magiging disciple muna tayo. Tapos, sabi po ni WRB, The church as the salt of the earth and the light of the world is needed to become a change agent on earth to bring transformation to the world. Okay, ano po yung mandato natin? Change. Yes, to become the change agent. Tayo po yung agents of transformation or catalyst of change na magdadala po talaga ng pagbabago dito sa mundo. Yan po ang mandate natin, huwag natin kalimutan. Ayan, hindi ko na mababasahin sinabi ni Mahatma Gandhi. Panoorin na lang po yung recording. Pero ang thought lang po ng sinabi ni Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Amen? Kung gusto mo makita yung kindness sa mundo, be kind. Magkakaroon niya ng ripple effect. Yung kindness na pinakita sa akin natin Ninang, ibibigay ko po yan sa iba. Hindi ko po siya kayong bayaran, yung mga binibigay niya sa akin. Hindi ko kayo ibalik yan. Pero, kaya kong magbigay ng mga bagay na meron ako dun sa ibang mga tao rin na nangangailangan ng mga kung anong meron ako. Amen? Service ba yan? Ako, yung sa akin, madalas akong lapitan talaga. Kung sino-sino yung nagme-message sa akin pag may mga assignment, yung mga anak. Minsan ito, kaibigan ko. Yan, yun ang yung parang isa sa sa strength ko. Pero wag lang math. Wala na po talaga akong ituturo sa math. Wala akong alam. Kinalimutan ko na yan. Yan, si Kuya Nico, si Elder Jones. Yan ang lapitan niya sa math. Ayan, so sinabi ko rin po doon yung tripartite being natin. Spirit, soul, and body. Alam naman natin yun, no? Pero magpo-focus tayo sa soul. Kasi ito po yung dapat magkaroon ng transformation.
Sa 1 Thessalonians 5:23, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, ano po ba yung gusto makita ng Panginoon? Yung blameless na being natin. Soul, spirit, soul, and body. Ang problema po ngayon, nakakalungkot ngayon, masyadong nafo-focus tayo. Lalo na nung nagkaroon ng social media, puro about self. Masyado po pinaglalaban ngayon yung human rights. Wala naman pong masama sa human rights. Ang problema po, yung mga Muslim pinaglalaban, ng mga human rights activists, ay puro pang flesh. Nakakalimutan nila yung pinaka-importante sa lahat. Dapat maalagaan yung soul, yung part ng soul natin. Ayan, so human, spirit, soul, and body. Ayan. So under soul, we have mind, will, and emotion. So mind, yan po yung thoughts. Will, yung desire natin. Tapos ito din po yung nandito din po yung pagpili at pag-refuse natin. To choose and refuse. To choose or refuse. Under po yan ang soul. So ano po ba yung mga pinipili natin? Life or death? Blessings or curse? Nasa sa inyo po yan. At emotions. Madalas dito yung battle sa soul. Ay, hindi pala madalas. Dito talaga yung battle. Kasi hindi naman tayo pumapatay. Hindi naman tayo nagnanakaw. Pero ang problema sa heart, sa will, sa emotion, ang dami pong issues. Yan, kaya dapat i-deal yan. Sorry po, Pastora, kailangan ko parang dalawa lang yan, tatlo nanood. Sabi dito, ayan, kailangan natin i-deal yung soul. Ngayon, sa pag-deal ng soul, kailangan po maintindihan natin, tayo bilang ministers, maintindihan po natin yung taong miniministeran natin. And at the same time, hindi po tayo mag-bring ng transformation sa tao po na dinidisciple natin kung tayo mismo, hindi tayo na-transform. Kasi bawat isa po sa atin, meron tayong experiences. Ewan ko lang po kung ako lang, pero nabanggit ko rin sa video na parang 6 out of 10 yung score ko dun sa ACES test. Si Ate Ninang daw 8 over 10. Imagine, ganun katindi yung At pag may 6 over 10, 20 years daw ng buhay mo, nababawas dun sa lifespan mo. So kung binigyan ka ng 80 years para mabuhay, 70 years, minus 20 agad. Pero syempre, nabanggit ko rin doon na healing is possible. Healing is possible kasi nga po meron tayong Panginoon na puno-puno ng grasya. Amen. Yan. Ito yon. I-score nyo rin yung sarili nyo. Before your 18th birthday, did a parent or other adult in your household often or very often swear at you? Minaliit po ba kayo sa loob ng tahanan nyo? May nang-insulto ba sa inyo? May nanlait ba sa inyo? So, yes or no lang ang sagot. Sa sarili niyo lang po yan. Meron po ba? Or tinakot kayo? Parang tinitrepen kayo? Yan. Sige. Sagutin niyo po yan. Number 2. Before your 18th birthday po ito lahat. Did a parent or other adult in your household often or very often push, grab, slap, or throw something at you? Nasaktan po ba kayo physically? Yung una, emotional Ito, physical. Sino pa yung nakaranas ng panggugulpe? Panggugulpe ko pananakit. Yes or no? Number 3. Before your 18th birthday, did an adult or person at least 5 years older than you ever touch or fondle you? Or have you touched their body in a sexual way? Kayo po ba ay nagkaroon ng sexual harassment from any of the member ng household nyo? Pwede po nga niyan sa extended family members or immediate. So, yes or no? Sunod. Did you often or very often feel that no one in your family loved you or thought you were special, important or special? Ito naman po yung parang physical neglect. Emotional neglect pala. Hindi nyo ba naramdaman na mahal kayo? Doon sa bahay nyo? Minsan kasi parang cold yung mga tao sa bahay natin. Kaya feeling lang natin na hindi tayo mahal. Pero actually, imposible naman na walang pagmamahal na nararamdaman niya. Ako po, lumaki ako kahit nasa broken family ako, lumaki ako sa bahay na sobrang affectionate lahat. And since, panganay ako, parang, meron ding disadvantage, yung lumaki ka na parang mahal ka ng lahat. Minsan nagiging possessive ka na. Yun yung naging epekto sa akin. Ayan.
Number 5, did you often feel or very often feel that you didn't have enough to eat? Ito naman po yung poverty. Yung mga basic needs po ba hindi na-meet nung bata ka? Deprived ka sa pagkain, deprived ka sa damit, sapatos. Meron? Talagang grabing kahirapan. Siguro mga mabibilang ko lang naman sa daliri yung pinakain kami ng lola ko ng mantika, ng baboy naman, na may toyo. Masarap. So, meron po ba dito? Sige, kayo na lang po sumagot. Was a biological parent ever lost to you through divorce? Yan, yung mga ano po ng broken family or any parent po na nag-abroad. Kaya merong absentee parent. Yes or no? Tapos 7, was your mother or stepmother often very often pushed, grabbed, slapped, or had something thrown at her? Nakikita niyo po ba yung nanay niyo or yung stepmother niyo na sinasaktan ng tatay niyo? Yan. Number 8, did you live with anyone who was a problem drinker? Meron bang alcoholic sa inyo? At drug addict or pusher? Number 9, household member. Was a household member depressed or mentally ill? Meron ba sa pamilya na meron sakit sa pag-iisip? Pwedeng ano po ito, pwedeng hereditary or dahil sa drugs. Yan. Meron po ba sa inyong merong suicidal tendencies? At na-expose ka doon? Number 10, did the household member go to prison? Meron po bang nakulong? Kahit extended family member po yan. Meron din? Perfect kaya tayo. So, ayun po yung impact ng ACEs. Kaya natin pa inaalam kasi nga po napakatindi ng impact nito sa society. Kaya po tayo may mga issues sa buhay dahil dito. Yung mga adverse childhood experiences. Yan. So, ACEs can significantly affect a person's physical and mental health throughout their life. Kaya po may anxiety tayo, meron tayong depression, at may mga chronic diseases tayo. Yan. So, yung iba po, nag-engage sila sa drug addiction dahil nga po sa mga issues na hindi na-resolve. Pero ang good news nga, ito, the impact of ACEs can be profound, sobrang malalim po. But as people of faith, we believe in the power of healing, redemption, and resilience through God's grace. Amen. Ito po ang good news. At habang lumalapit tayo sa Panginoon, talaga ipaparanas na sa atin yung biyaya yan. Amen. Kaya yung curses po na dapat sa atin ay inaako na po lahat ng Panginoon. So, biblical perspective on suffering and healing, hindi ko na po ito kasi hindi ako makakapunta sa part 2. Pero alam naman natin yung story po ni Joseph, di ba? So, nakakatuwa na si Joseph, despite the many sufferings he experienced, he always chose to respond right to the Lord. Laging tama. Wala tayong mababasa sa Bible na nagreklamo si Joseph. Lagi siyang positive ang kanyang response sa Panginoon. Kaya po, sobrang great din yung destiny na nag-antay kay Joseph. Tapos, ang maganda pa nito, nung nag-sorry yung mga kapatid niya, di ba? Nung nag-sorry yung mga kapatid niya, imbes na sumbatan niya, ito yung naging sagot niya, pakibasa po. You intended it for harmony, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Mas nakita ni Joseph yung bigger picture ng pinagdaanan niya. Amen. Ngayon po, sa mga pinagdadaanan natin, lagi po natin isipin na merong purpose po yan. Maaaring hindi natin maintindihan sa ngayon, pero in God's time, makikita po natin at sasabihin natin, glory to God. Thank you, Lord. Yes. Kay David naman po, nakikita natin sa mga awit niya sa Psalms, kung paano siya ka-transparent sa Panginoon pagdating dun sa emotions niya. At na-appreciate ni Lord yun. Pero hindi siya bumitaw sa Panginoon kahit na puro affliction, no? Puro affliction, may mga sablay din siya, di ba? Pero, andun lagi siya na nagsisik sa Panginoon at bumabalik agad sa Panginoon once na nagkasala siya. Sabi nga dito, God is near to those who suffer, offering comfort and hope. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil lagi siyang nandiyan para sa atin. Ayan. Sabi dito, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So kung brokenhearted ka, sino bang na brokenhearted na dito? Yung
mga bata, ang mga ano pa lang yan, ang mga problema pa lang yan, hindi na-attend ng concert, hindi ganito. Hindi na tapos, okay, gano'n ba, tama ba? Ay, naku, baka sabihin nila, ano yun, gin-invalidate yung feelings. Please. Hindi. Iba naman yung stress din sa bata ngayon. Dahil nga sa social media, at yung pressure din na galing sa mga magulang, sobra hindi ko, nabanggit ko rin doon, share ko lang, na hindi ko alam na gano'n na pala yung suffering ng anak ko. Dahil doon sa pressure daw na hindi ko sinasadya na maibigay sa kanya. Pero gano'n na pala katindi. Ang lalim na. So mag-ingat po tayo mga magulang sa the way na paano natin i-deal yung mga anak natin. Role ng church, ito po, the church is a safe space for everyone. Listening without judgment. Yan po ang napaka-importante. This can be the powerful first step in someone's healing process. Makinig ka lang. Kasi po yung mga taong hurting, wag mo po muna bibigyan ng advice yan. Kasi hindi po talaga niya ma-absorb. Ang gusto lang po niya sa time ng affliction or suffering niya ay tenang handang makinig sa kanya. Okay? Huwag ka muna mag-judge, huwag ka muna mag-komento. Makinig ka lang, yung presensya mo enough na yun para mapalakas yung tao niya. Tapos, pag sa tingin mo okay na siya sa mga susunod, pero huwag mo kakalimutan ipapalo up siya. Tapos, pag pinalo up mo siya, yun, saka ka na pwedeng mag-offer ng, pwede mo i-offer sa kanya. Kung magsasolicit siya ng advice, ibigay mo. Pero kung alam mo matter of life and death na, ay, ano mo na? Yes, seek help. Kung kailangan professional help, yan, may mga elders po tayo, may tayo pastora, syempre. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Huwag muna po tayo mag-react. Kapag mayroong problema yung anak natin, kasi madalas kaya hindi sila nagsasabi ng problema sa atin. Akala po nila yung galit natin ay purely galit lang. Hindi nila alam na sa galit na yun, punong-puno po ng pagmamahal yun. Kasi nabanggit ko kay Elise, may problema kasi sila ngayon sa prof nila, buong klase. Tinanong ko siya, alam na ba ni ganito yung problema niya? Alam na ba ng magulang niya? Hindi daw. Hindi ko, bakit naman hindi? Kasi pagagalitan lang daw siya. Sabi ko kay Elise, normal na magalit ang isang magulang sa mga na-desisyonan nyo na hindi, sa tingin namin hindi tama. Pero yung galit na yun, punong-puno ng pagmamahal, yun po yung hindi maintindihan ng kabataan eh. Akala lang kasi na nila, okay sa mga nila, hindi ako galit sa inyo, love na love namin kayo. Hindi nila alam na yung pagalit na yun, hanggang ganun lang yun. Pero sa loob nun, wala tayong magagawa talaga, kung hindi panalangin sila, yung solusyon na pwede nating maibigay, ibibigay po natin. Yan. So, sabi sa number 2, the church is a supportive community. Nakikita po ba yan sa iglesia natin? Supportive po ba tayo kapag meron tayong isang kapatid na alam natin na sa pagsubok? Amen. Alam ko po na bawat isa sa atin handang magbigay, tumulong. The support groups and fellowship can provide a sense of belonging and understanding. No man is an island. Kailangan po ng bawat individual ng isang group kung saan niya mararamdaman na belong siya. And I pray, and I hope and pray na sa iglesia po natin, maramdaman ko itong sense of belonging. Kung kailangan po tayong i-deal, magpa-deal tayo sa Panginoon. Kasi minsan parang masyado nga tayo napupokus dun sa sarili natin mga pagsubok. Kaya nakakalimutan natin na meron tayong accountability dun sa mga kapatid natin. Tapos yan, alam niyo na po yan. Mamaya po, basahin po natin yan. Tapos yung pangatlo, the church gives practical aid. Siyempre maganda yung panalangin, powerful yan. Pero kung ikaw naman ay capable of giving practical help, like halimbawa financially, ibigay mo. Alam niyo, pagka kayo yung able na magbigay financially, be thankful talaga. Kasi masakit sa puso yung meron nangangailangan na isang tao, kapatid, kamag-anak, tapos wala kang maibigay. Masakit yun. Kaya, carry each other's burdens. Lagi tayong mag-provide po para sa mga kapatid natin sa Panginoon. Yan. Carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Yan.
Tapos, isa pa yung counseling services. Ito po sa counseling, prayer groups, yan yung nabanggit ko yung practical aid. Bigay po natin yung tulong na pwede natin ibigay. Pwedeng service yan. Pag kailangan, si Pastora, maano siya yung isa sa strengths niya yung sa mga government agencies. Ang laking problema po yan. Ako, ang laki ng problema ko ngayon. Siya po yung may grasya na magbigay ng tulong dun sa mga ganyan, mga legal aspects. Tayo may hiya sa kanya, pero bigyan po natin si Pastora kasi mamamasahin eh. Tsaka sumama na rin kayo para naman di siya mahal po. Ayan. Yan po, sa counseling pala, napamit ko dun sa mga kananay ba na pag magka-counsel po tayo, tapos may kinukwento yung isang tao, na baka sa problema niya, wag po natin, ay sister ako din. Yung moment po na yung kanya yun ha. Huwag po tayo nasingit, siya po yung bida doon. Siya po yung nangangailangan. Huwag po tayo magkukwento. Kasi minsan, para ano siya, para i-comfort siya, sasabihin din natin yung experience natin. Doon sa time na sobrang down siya, wag daw po. Kasi kailangan niya makikinig lang. Sakla ka na magkwento sa mga susunod na pagkikita niya. Encouragement and hope. Ayan po. No matter how dark our past is, God can bring light and purpose to our lives. Sabi nga, favorite verse, I can do all things through Christ who gives me strength. Yeah, through Christ, we find the strength to overcome our past and move toward a future filled with hope and purpose. Yan. Aces can have a lasting impact but they do not dictate our destiny. Tama po ba? Kahit gaano kadami ang aces mo, hindi yan ang magdidikta ng destiny mo. Gusto niyo lang ibang example? Pastora. Hindi, di ba? Kasi si Pastora, ilang taon lang po kayo nung umalis si mama niya. Bata pa. Bumalik lang yun nung may diabetes na. Hirap po na, mas may sakit pa si Pastora. Mas umalis din ulit. Si Elder Mina. Makikilala po kasi yung mga kilala ko. Yan. Si Sister Bajet. Si Mama Bajet nyo. Isis, sobrang dami rin. Ako rin. Sino pa? Nanay Glo. No? Pero nandito tayo, resilient tayo kasi mabiyaya ang Diyos natin. Amen. At meron tayong purpose sa mundong ito. Yan, ito na tayo sa part 2. Living out our calling as catalyst of change. Yan. The world needs you and me. Kilala niyo po ba yun? Tingnan sa malaking picture. Si Jiro Nani. Anong alam niya sa kanya? O, Jiro may alam ng update about Jiro. Diba? Nakulong siya. Binenta niya yung pharmacy. Binenta niya yung famas, trophy niya. Pero hindi ata binili, no? Ni Boss Toyo. Binili ba? Yung binenta niya kasi walang-wala siya. Dati po siyang, best child actor. Tapos nalulong siya sa drugs. Alam niyo kung bakit? Every time nasabog siya, alam niyo kung sino hinahanap niya? Yung Japanese father niya po. Hindi niya po kasi kilala. Lumaki po siya sa nanay niya, pero if I'm not mistaken, yung nanay niya patay na. Tapos yung stepfather lang yung kasama niya. So yun po, nagre-rebelde po yung, hindi na siya bata ngayon. Pero salamat, may mga tumutulong po lately para makabangon siya. Isipin niyo yung dating child actor, yun po yung buhay niya. Tapos yan, may poverty, verbal, emotional, physical, sexual abuse. Tapos ito, gusto ko po panoorin na ito. Di ba ito kaya? Kasi syempre, di ba naniwala tayo na every part of who we are today was based on what happened to us in our country. I think a big part of the growth that I'm experiencing right now is acknowledging that inner child and honoring what that child has wanted na hindi nabigay sa akin. Ano yung hindi nabigay sa young son? I think that she missed out on a lot of positive attention because I came from a narcissistic household. I learned quite recently na it's possible pala for narcissists to gather and exist in the same family. And ang nangyayari with narcissists is that they feel terrible about themselves. They want everyone around them to feel terrible as well. So, ang nangyayari in narcissistic households with narcissistic parents, sinasabihan na, bakit dapat ako natin? You know, like, you
you don't know what's best for yourself. I grew up hearing that every day. Pinapagalitan ako, pinapahiya ako in front of artists. Pupupulot silang following and then they will talk, can I swear? Can I swear? Yeah, they will talk shit. Ilang taon pa niya pag ginagawa yun? The earliest I can remember was 5, 8. Paano ka nila pag-usapan? Like, they would make fun of my clothes. They would make fun of malaki yung ginatid ko. They would make fun Nanay mo? Nanay ko. Yun yung pinakamasakit. Na parang, nanay ka, yung ako, nanay ka, then you're, no, it's okay, I'll let you Minsan know. pa sa akin yan. But yeah, like, not supposed to tell your kid that. Naniniwala talaga ako na for people who grew up in narcissistic households na their parents were their first love. So walang positive affirmation na Meron naman, pero it was mostly negative. Kasi yung tumatak sa akin. Kung mostly positive yung nakuha ko, bakit ako broken ngayon? Bakit ako merong body dysmorphia issues? Why do I hate myself so much? Naniwala ko na mamamatay akong virgin at walang nagmamahal. Kasi araw-araw dinidiktik sa akin that I don't deserve that because I'm ugly. So pag nakikita mo yung sarili mo sa salamin, pangit na pangit ka na. Sobra, I would say. I think that you know? Kasi nobody told me that that's what we were supposed to do. Lahat ng paniniwala ko about myself na kinailangan kong basahin in order for me to move on. Napatawad mo yung parents. I'm open to that happening, but they have to put in the work. Because I put in the work of like trying to heal from the damage that they caused. So I know na kaya ng mga tao to change. And I know na kaya nila yun if they just put in the work. Pero hindi ko nakikita yung initiative na yun from them. So bakit kasi napapatawarin kung hindi ko nila pinagdadaanan yun? Kailangan ko ng accountability from them. Kasi you were abused verbally. Or Yeah. physically you were abused. Yes, mayroong moments na gano'n. But the physical abuse wasn't as damaging or as prevalent as the verbal abuse. Yun yung talagang, I think, yung nakapulik sa akin. Kilala niyo po ba yan? Hindi. Si Salome Saldi. Ano po siya? Porn star. Porn star po siya. Huwag niyo panoorin, ha? Porn star po siya. Ano siya? Isa siyang iska. Habaro ni Maita yan. From UP Diliman yata siya. Fine arts. Fine arts po yung course niya. Visual artist siya. Tapos ngayon, porn star siya. Kung narinig niyo po, sabi niya, lagi daw siya sinasabihan na pangit ka, malaki yung gilagid mo. Tapos pinagtatawanan daw yung mga suot niya ng parents niya. Kaya yun daw yung masakit sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng dysmorphia. Yung pangit na pangit ka sa sarili mo, wala kang makita maganda. Yun po. Ngayon, nung growing up, dahil nga exposed na siya, yun nga lang, may nasabihan ko po kasi siyang group. Nakalimutan ko na yung pangalan ng group. Parang doon, parang ine-encourage sila, ine-encourage. Tapos parang yung tungkol dun sa sa itsura nila, yung body image, yung image nila, physically, yung parang binuboost. Tapos hanggang sa nag-engage po siya sa sa porn. Huwag niyo pa nanonoodin, dahil huwag pa nanonoodin. Kasi Salome Saldi, po siya, GMA, na siya ngayon, contract artist, nasa Black Rider yata siya. Ayan. So, ano sabi niya doon? Broken daw siya kasi wala siyang natanggap na affection, tsaka positive reinforcement galing dun sa household niya. So, kaya mga magulang, ingat po tayo. Ito yung mga dahilan Kasi syempre, di ba, bakit na pinanganak yung transformation. At pinound po ni Pastor Wilbert yung yung DSLE. Dominion School for Life Excellence. Yan po yung ministry ngayon na ginagalawa ng SCB para po bigyan ng atensyon yung mga kabataan, young couples, leaders, para po magkaroon ng transformation sa ating pong society. Ayan, sa child abuse cases in the Philippines in 2023, ayan, meron pong 17,600, at least 17,600 recorded child abuse cases in the Philippines.
Yan pa lang po yung recorded. Paano po yung mga hindi napunta sa barangay, hindi napunta sa VAUSI? Imagine gano'ng karami. Tapos, karamihan po niyan, yan yung exploitation. Tapos 1,000 po dyan, online sexual abuse. So out of 17,600 plus, 1,000 po dyan ay victims ng online sexual abuse. At ang malungkot po, 300 pa lang yung nakakasuhan sa 17,000 plus na kaso na yun. Nakakasuhan na, hindi pa nasasentensyahan. Napapile pa lang na case. So ano yung ginagawa ng church? Ano yung ginagawa natin? Pag ito po mga bata na to ay hindi po talaga na-address yung pangangailangan nila. Sila po yung eventually magiging cause ng problema sa community ng society natin. Kaya dapat po, nagpaplano na tayo ngayon. Binibigyan po ng matinding command bawat isa sa atin to disciple, to be agents of change. Childhood experiences of abuse, neglect, and family dysfunction. Yan po yung ACEs. At yun nga, these incidents harm social, cognitive, and emotional functioning of children. Kaya po meron mga tao na parang may sinabi ka lang konti, grabe mag-react. Huwag po tayong mabubusit sa kanila. Alamin po natin bakit kaya, ano yung pinanggagalingan ng taong po? Ba't ganun siya mag-react? Baka meron po siyang mga experiences ng bata siya. Kaya siya ganun. Yan. Tapos, cognitive, yung mental development, yung intellect, affected din po. At yung emotional functioning. Tapos, this dramatically upset the safe, nurturing environments children need to thrive. So, dapat, kilos-kilos na po tayo. Ito po yung three types of ACEs, yung abuse, physical, emotional, sexual, neglect, physical, emotional, household dysfunction. Ibig sabihin ng dysfunction, anything na hindi normal. Yan. So, mental illness, incarcerated relative, yung mga nakulong, mother treated violently, substance abuse, and divorce. So, yan po yung cases. Ayan. So, kanina po, na-scorean niyo po ba yung sarili niyo? Kung ilan? Na-scorean niyo. Sino po yung 6 up? 6 and up? Kami na natin niya. Mapalad sila. Mapalad po kayo. So, ito po yung impact niya. Lack of physical activity. Pag ang tao po depressed, may gana bang kumilos yan? Wala, di ba? Parang gusto mo lang matapos yung buhay mo eh. Yan, yung iba nag-i-smoke. Nag-i-smoke. Ano yung ini-smoke? Yan, nag-weed, nag-weeds. Alcoholism, drug use, tapos yung iba pala absent na sa trabaho, sa school, tapos physical and mental health, severe obesity. Siyempre, pag wala kang physical activity, magiging obese ka. Oh, pero ano naman ako, batak naman ako nga. Pag naging obese ka, sunod-sunod na po yan, no? Domino effect, diabetes, depression, suicide, attempts, at karamihan po dito sa mga hurting people, nag-engage sila kasi wala nga silang love eh. So, ang tendency ko, kung kanino sila makikipag-relate sexually, kaya nagkakaroon po ng STDs. Alam niyo naman yung STD, di ba? Tapos heart disease, syempre pag lagi kang malungkot, apektado talaga yung puso mo. Cancer. Cancer talaga ang malaking factor po niyan ay yung psychological. Humihina yung immune system kasi nga nagsisecrete yung ating tama ba? Sino yung mga medical dito? Nagsisecrete po ng mga harmful chemicals yung ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga sakit. Stroke, COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease, at yung broken bones. Ito pala yung broken bones mo. Yan. Ito po may problema sa church eh. Dapat, bago tayo gawa, may pag-amin muna dapat sa part natin. The church has created and designed its own irrelevancy. Sabi po yan ni Dr. Mazzuno. Tayo daw po mismo yung gumawa ng paraan, nag-design ng sarili nating irrelevancy. Yung parang hindi na tayo mahalaga sa society. Bakit po? Kasi ito, sabi nito, the focus of the church is isolation and transportation. Kung matatandaan niyo po lalo na ng 70s, 80s, ano po yung madalas na pinipreach? Nabigyan ng matinding emphasis.
Rapture. Oh, masyado tayo na-focus na sa rapture. Naku, eto, tumanggap na ako sa Panginoon, so iwan ko na yung mga barkada ko. Dito na ako sa church. Lagi ka na sa church. Natatandaan ko nun halos araw-araw may gawain sa bahay namin eh. Meron talagang fellowship, kainan kami, ang saya-saya. Marami naman pong na-convert nung time na yun, pero walang discipleship. Puro ganun, attend lang. Hindi namin napagplanuhan paano i-disciple ng tama po yung mga taong na-convert. Kaya unti-unti rin po yung nawala. Hanggang sa naging wala na lang kami 10 sa church. Sana lang ako sa natira no. Wala na yung 10 talaga. Bago dumating si Pastor Andy. Ayan. So the focus of the church is isolation. In-isolate natin yung sarili natin from the world. At nag-focus tayo dun sa pagta-transport sa atin sa heaven. Meron pa nga isang group ngayon na puro sila yung pagpunta sa langit, yung while nandito ka sa heaven, sa earth, kaya mong mag-transport sa langit spiritually, no? So doon na focus. Wala namang masama doon sa experience na yun eh. Diba? Kaya lang yung bigyan mo ng masyadong glamour at emphasis. Yun po yung hindi maganda. Sabi nga, ang naging agenda daw ng church ay yung i-take out yung people from the earth instead of yung sinabi ni Lord na go into the world. No? Landaan po natin yung rapture talagang darating mo yan, pero huwag po tayo mag-focus doon. Huwag po tayong maging makasarili na ay, magpapakabanal ako, magpapakabait ako para pagdating ni Lord, save ako. Eh, paano naman po yung mga kapatid niyo, mga kamag-anak o kaibigan niyo? Tapos sabi nga dito, every other entity in our society has a plan except the church. Kung napakinggan niyo po yung preaching po ni Dr. Miles Monroe, meron po siyang nakausap na isang leader po. Hindi ko alam kung siya yung pinaka-leader o isa lang siya sa mga top leaders ng isang community, sikat na community. 50 years po nilang pinagplanuhan. Paano nila mape-penetrate yung pillars of society natin? Ano ba yung pillars of society? Lagi pinipreach si Pastor Wilbur. Government, entertainment, media, di ba? Education. So pinagplanuhan nila paano po nila mapapasok yung mga yan. Para pagdating na meron silang gustong batas na ipapasa, madali na lang po. Nakita nyo ngayon kung ano yung mga pinabasa sa Congress. Sino po yung mga authors ng mga yan? Kasi pinagplanuhan nila 50 years. Tayo, 50 years ago, hindi pa tayo pinapanganak na. Pero yung mga leaders natin, hindi nila ito napagplanuhan. So, ba silang nag-enjoy sa kakakanta ng alive forever. Ito po, their plan is to affect, influence, and control the changes in our society in their favor. Napaborable po sa kanila. Yan po yung nangyari. Ganun katindi, no, yung kaaway. Talagang may mga kinakausap na siya. Kung si Lord kumakausap ng tao. Actually, ang tagal na sinabi ni Lord, 2,000 years ago, go and make disciples. Si Satanas said 50 years ago. Yun po. Hindi lang nag-respond ng tama yung church. Ito po yung agenda ng mundo, to make God irrelevant. Gustong iparealize ng mundo sa individuals na hindi natin kailangan ng Diyos. Anong importante sa kanila? Human rights. Again, sa human rights, ang parang pinapamper naman dun yung physical, diba? Yung flesh. Nakalimutan nila may mas importante pang bahagi ng being nila, which is their soul. Yun ang nakakalungkot. Ito naman yung agenda ng Panginoon. Gusto ng mundo gawin siyang irrelevant. Yung mga salita na i-twist, i-distort yung truths sa Bible. Pero ang bait ng Panginoon, ito yung agenda niya, to save the world through Jesus Christ. Kahit alam na gano'n yung gusto ng mundo, Israel pa lang nung panahon nila, Moses, sobrang tigas na ng ulo. Pero ito pa rin yung plano ni Lord, save tayo. Ito yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
Yan po, yan pa rin yung agenda ng Panginoon. Hindi po nagbabago yan. Kahit na marami tayong nararanasan ngayon ng mga kumbaga, crisis, yan pa rin po yun. Ang agenda ng church, yung mandate, no? To initiate change, transform the world by God's grace. Tingnan niyo po itong statement ni Pastor Wilbert. Dalawang statements po yan, pinag-isa ko na lang haba kasi. Sabi, grace is God's power. Pakibasa nga po. Grace is God's power and ability working in us and through us, so that we will be what He wants us to be and do what He wants us to do. Dalawang bagay po yan, in us, working in us. Tayo muna. Paano muna tayo? Paayos muna tayo sa Lord. Hayaan muna natin siya na i-transform tayo. He's working in you and me. Tapos through us. Yan. Ito na yung paggamit ng Panginoon sa atin. Para po, sa in us, matransform po yung to be natin. Ang ibig sabihin to be being natin. Ito po yung image or character. Narinig niyo po ba kay Pastor Wilbert? Image represents our character. So yan ang ayusin muna ng Panginoon, yung character po natin. And do what He wants us to do. To do is doing. Ano yung doing? That's the image of God. Likeness pa rin ni Lord. Likeness is our function. So, being and doing, dalawang bagay po yan. So sa ang grasya ng Panginoon, bumabalik po talaga doon sa original design niya sa atin. Maibalik tayo sa original position natin. Yan. Matthew 5:13-16, pakibasa po. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So pag tayo po na save, ang trabaho po natin ay maging salt. Ano daw po yung salt? Elite? Elite ones, no? Tapos yung light standard bearer. Ano ba? O sa salt lang na. Sa salt lang na. Okay. So tayo ay standard bearer. Yung pattern nasa atin. Kaya dapat, kung paano natin gustong makita yung mundo, ganun dapat yung makikita sa atin. Tama po? Sabi, pag natanggap natin yung light mula sa Panginoon, pagliwanagin yan, may kanta yun eh. Pambata. Ano nga po yun? Ang munting ilaw ko, pagliwanagin nyo. Pagliwanagin mo hanggang mapuno ng light yung mundo. Hindi po tayo magko-concentrate dito sa loob ng church. Kaya ako may marketplace ministry. Si Aan, doon siya sa client niya. At sa mga kasama nila din sa team. Si Ate Marite, doon ka sa community mo, sa mga kamarites. No? Ano? Grabe, ang laki ng potential talaga ng mga full-time homemaker. Huwag po natin sabihin na walang trabaho, full-time homemaker. Sobrang hirap. Sobrang hirap po na nasa bahay ka maghapon. Tapos pa, kasi nakikita mo yung mga gagawin mo parang hindi natatapos. Ako lang ba yung ganon? Ang dami nagpitin, parang hindi natatapos. So pagliwanagin po natin yung ilaw natin. Yan. How is the church going to live out its calling? Number 1, pakibasa po. Embrace a heart of compassion. Pakibasa na yung verse. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Si Lord ba talaga yung yung sinasabi na sa prison? Siya ba? Hindi naman siya yun eh. Pero kung ano daw yung ginagawa mo doon sa kapwa mo, ginagawa mo para sa kanya. So gagawa ka na rin lang ng mabuti, gawin mo na yung para sa kalwalhatian ng Panginoon. Isipin po natin kapag meron tayong tutulungan, para hindi po mabigat sa atin yung tumulong. Ginagawa natin yan para kay Lord. Amen po.
embrace a heart of compassion. Dahil compassionate po yung Diyos natin, dapat po makitaan din tayo ng compassion towards other people. When we show compassion, we are not only meeting physical needs, but also reflecting the love of Christ. Makita nila sa atin, maranasan nila sa atin yung pagmamahal na sinasabi natin, na tinanggap natin mula sa Panginoon. Madali, mahirap. Madali sa mga taong kaibig-ibig. Pag mabait yung kaibigan mo, diba, ang daling mahalin. Pero pag annoying, madali ba? Eh kaso yun ang problema eh, meron talagang annoying. Kasi hindi dahil sa annoying siya, parang hindi lang nag-jive yung personality niya. Yun ang challenge. Pero ang sabi, di ba, compassion, hindi naman sinabi din sa kaibig-ibig lang. Tapos, number 2, stand for justice and righteousness. Ito talaga mahirap. Kasi once na nagsalita ka against na isang community, ay kuyog ka. He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy. And to walk humbly with your God, Micah 6:8. So maging lover tayo ng mercy at justice. Paano po natin gagawin yan? To stand for truth and righteousness. Kapag pinressure tayo, may negosyo tayo. Hindi namin susuportahan niya kapag hindi mo rin kami sinuportahan. May sinabi ka lang isang statement lang sa social media. Tending bashing niya, no? Dahil against doon sa faith, sa will ng grupo. So dapat, dahil tinuruan tayo sa church maging mabait, minsan dito tayo nagkukulang. Eh, mabait ako eh. Peacemaker ako eh. Peace loving ako eh. Hindi na lang magsasalita. Sa opisina, may alam kang anomalya. Eh, ayoko mapapahamak sila. Natahimik ka na lang. Sabi, to act justly and love mercy. This means speaking up for those who cannot speak for themselves. Ang abogado pala tayo, no? Bilang church abogados. Working towards fairness. Ikaw sa sarili mo, kahit di mo na kailangan mag-rally para ipakita to, hindi nagawa mo lang everyday. Fair ka ba sa pakikipag-deal sa mga tao, katransak mo? Sa negosyo man yan, sa trabaho? Fair ka ba? Hindi ka ba nang dadaya sa opisina mo? Hindi mo naman break time, pero cellphone ka ng cellphone. Hindi mo naman break time, tulog ka ng tulog. May pumupunta doon para mag-manicure at pedicure sa'yo. May nakita po akong ganyan sa opisina. Oras ng trabaho. May mga nagpe-pedicure at manicure. So yun doon lang. Tingnan natin, am I being fair sa gobyerno? Sa mga taong katangisak ko? Ay, hindi ba pala tapos? Ayan. Promoting equality in our communities. Equality, pero ang absolute truth pa rin ay ang Bible. Kung against na siya sa sinasabi ng Biblia, hindi po tayo pwedeng bumali nun. Salita po ng hari yun. Tandaan po natin, hanggat hindi kasi natatanggap ng ating puso at spirito na ang Diyos ay hari. Kaya kung ano yung gusto ng hari yung masusunod. Kasi ang maganda naman sa Panginoon, kala nung iba napaka-selfish naman ng Panginoon, bakit gusto niya i-worship siya? Diba parang kung titignan mo ang selfish, worship me. You shall have no other gods except me. Selfish ba si Lord? Kasi the more we get closer to Him, the more we become like Him. At bawat paglapit natin sa Panginoon, ang benepisyo po nun ay sa atin din. Kasi siya yung maker natin eh. Akala ng iba, ni Lord, dogmatic o dogmatic, na basta gawin mo, to yun ang gusto ko kasi. Hindi alam ng iba, na kaya gusto ng Panginoon kasi yun ang beneficial sa spirito mo, sa kaluluwa mo, sa katawan mo. Kung ano yung mga principles na sinulat niya. Yan. It means being a voice for the voiceless and standing firm in our convictions, even when it is difficult.
Yan. Abortion. Ano ba yung mga nandyan? Same-sex marriage. Divorce. Ano pa yung mga pinagtatalunan na yan? Pinagdedebatehan. Pag hindi natin alam yung isasagot natin, talagang ano tayo. Magiging irrelevant talaga tayo in church. Kaya dapat po, ngayon pa lang, talagang in-equip natin yung ating mga sarili. Nagpapa-equip po tayo sa ating mga leaders para alam po natin yung isasagot natin. Based sa prinsipyo ng Bible at hindi po based lang dun sa gusto ng network natin, ng tribe natin. Yan. Number 3, live a life of integrity. Such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits you. Yan. Huwag nating hayaang mawala yung kagandahang loob sa atin, yung kabutihan sa puso natin. Para po pag nakita ng mga tao, sino po mag-glorify tayo ba? Sino, maniniwala sila na may Diyos na buhay. Kasi posible sa iyo nangyari sa buhay mo yung transformation Namumuhay ka with integrity Ano ba tong integrity na to? Lord, hindi ako magnanakaw talaga. Pero sa opisina, paperclip, bayan ka. Ballpen. Diba? Kasi parang naging normal na, diba? Naging normal na, hindi ginagawa naman ng mga kasama ko po hindi nga yun Hindi nga ako ginagawa ng marami, tama na yun Okay lang yun, alam naman ng boss ko yun Alam din ni Lord Sabi niya, huwag kang magnanakaw. Yan. So, yung integrity po natin, ano ba ibig sabihin ng integrity? Isa yung sinasabi mo sa ginagawa mo. So kapag ka-preach ka ng preach, pero iba naman yung nakikita sa buhay mo, asan yung integrity ko? This is more than being honest, di ba? Yung integrity. Our integrity and the way we conduct ourselves can inspire others. Ito yung mga magiging inspirasyon ng mga kabataan, ng mga kasama natin sa trabaho, and serve as a testimony to the transformative power of God's grace. Kaya anong makita niya na buhay ang Diyos sa buhay mo? Number 4. Pakibasa po. Empower and encourage others. Yeah. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up eating together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as we see the day approaching. Ayan. Consider how we may spur one another on toward love and good deeds. I-encourage po natin yung bawat isa dito na magpatuloy na gumawa ng mabuti. Hindi po para maligtas tayo. Gagawin natin ito dahil ligtas na nga tayo. Kasi gagawin natin, yung mahal natin yung Diyos natin. Yun ang response natin sa pagmamahal na binigay po niya. Ayan. Makitaan tayo ng genuine na pagmamahal, ng love. No? At hindi po dahil para lang meron akong isa-send na picture kay Pastora. Wala naman po dito. Kasi kitang-kita naman na grabe rin yung sacrifices po ng mga nagwa-one-to-one. Meron pang nagbibigay ng service. Si Ate Basret. Pag-ahalaga ni Hanan. Merong bunga po yung pag-disciple natin. Diba? Si Mama Minang, pag-abili ng ano ko yan. Mga costume ng mga anak. Natsaga po siya sa gano'n. Yung mga gano'n. Gumawa tayo ng mabuti kasi may ripple effect niya kasi. So mag-spread yan. Yung mga lugar na hindi nyo na po kayang abutin, aabutin po yan yung mga natulungan nyo. Natulungan nyo. Tapos, by encouraging and supporting one another, we can create a ripple effect of positive change that extends far beyond our immediate reach. So, yun yung sinabi ko. Yung mga lugar na hindi natin maabot. Sa mga bawat marketplace natin, hindi ko naman pwedeng i-minister yung mga nasa City of Dreams. Siyempre, makakagawa lang nun si Barbara. Yung mga nasa Niyog.
Si nanay lang makakagawa po nun. Nasa PCU, si Risha lang yun. Sa Las Bañas, si Michael lang yun. Sa Gentry, sa mga PWD, si Pastora lang po. Nakita niyo po yung specific assignment natin. Ako po yung mga kananay ko, yung mga nakasama ko sa TESDA, ako lang makakagawa mo kasi ako kakilala nila eh. Yung mga clients, mga customers ko, ako lang po makakagawa nila. Hindi naman pupunta pa si Dining dun sa lugar namin para lang i-minister yun. Siyempre, dun si Dining sa domain niya. Amen? So, ma-empower lang po natin yung ibang tayo kung tayo mismo empowered. Kaya pag niyaya po kayo mag-one-to-one, make time na. Sacrifice po talaga. Lalo nga kami na, meron pa kami Pastora Baby, tapos meron kami Paglunes, may Pastor Wilson para kami, diba? Tapos ibababa niya nga namin yun. Diba? Sa mga small group. Pero andyan pa sila, andyan pa sila, andyan pa sila yung the overcomers. Andyan pa, diba? So, ano na po, say yes na. Sign po ni Pastora sa inyo para i-disciple kayo. Amen? Amen. Amen. Tapos, yung huli, ito, babalik na naman tayo sa mga share. Nakaraang share the gospel. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So lahat po ng mga challenges na kakaharapin natin as we disciple, at as we go into the Word, ay nandun na po yung pangako ng Panginoon na sasamahan niya tayo. And laging victorious po yung magiging outcome po ng ating gagawin ministry. Kasi trabaho po ni Lord yan eh. Partners lang po niya tayo. Plano niya po yan. Sabi nga, pag business ng Panginoon, siya po yung mag-provide. Nang kailangan natin, wisdom, lakas ng loob, pera. Again, na-empower lang natin yung iba kung empowered tayo. Kapag kasi nisita po tayo ng mga leaders, may sinasabi sa atin na may binibili sila sa'yo, acceptance po is the key. Kasi pag wala tayong pagtanggap, mahirapan tayong mag-submit doon sa gagawing restoration or ano sa atin, parang tawag dyan? Disciplinary action or ano bang tawag dyan? Restoration. The greatest change we can bring about is the transformation that comes from knowing Jesus Christ. Again, lahat po tayo pakibasa. The greatest change you can bring about is the transformation that comes from knowing Jesus Christ. Okay, yan po yung greatest transformation. Yung makilala po ng bawat tao ang Panginoong Jesus. Alam niyo po kung bakit daw maraming ayaw mag-follow kay Jesus? Alam niyo po, napakinggan niyo po yun. Sino nakarinig na ng preaching na yun, Dr. Marcingo? Bakit maraming tao ayaw mag-follow kay Jesus? Naniniwala sa kanya pero ayaw mag-follow. Sa followers. Sa followers ni Jesus. Dahil sa followers ni Jesus. Isa siguro yun, natitisod sila. Doon sa mga followers ni Jesus. Hindi, kay Jesus mismo. Bakit ba? Kasi nga yun yung mismo yung utos ni Lord. Come, follow me. Ayaw ng mga tao na may nagdidikta sa kanila. Ayaw nilang may sinusundan sila. Ayaw nila ng commitment. Kaya ang gusto ng Panginoon, personal yung relationship na ibigay niya sa'yo. Tayo, masaya ba tayo na mayroon tayong personal relationship sa Panginoon? Amen. Amen. Na kahit na anong pagsubok, di ba? Nakatayo pa rin tayo. At alam natin na for a season lang yung mga sufferings na pinagdadaanan natin. Amen. Yeah. Change often starts with small, seemingly insignificant actions. Parang walang epekto naman itong ginagawa ko eh. Halimbawa ako, napaka-honest ko, yung pag sobrang sukle, kahit wala na akong pera, tapos may sumobrang 100 ng sukle, doon ako mapakali, susoli ko yun. Parang sabi ko, parang insignificant naman ito. Parang wala namang nangyayari. Pero hindi.
Meron, kala lang natin wala. But when we act in faith and obedience to God's calling, He can multiply our efforts in ways we can never imagine. Simple steps lang. Baguhin mo lang yung habits mo una. Sa sarili mo muna. Maging masipag ka lang. Alisin yung KKK. Ano yung KKK? Katamaran. Katamaran. Kayabangan. Katigasan ng ulo. Unahin po natin i-eliminate yung tatlo na yung sa buhay natin. Ayaw ni Lord. Ang laziness po, inihalin ko na sa wickedness. So if you are lazy, you are a wicked person. Wala naman tamad dito, diba? Ay, gusto naman ni Lord, dyan na mag-relax tayo. Paminsan-minsan. So, katamaran, kayabangan. Minsan may mga taong hindi nga mayabang, hindi sila yung nagbabrag. Pero ayaw naman tumanggap ng pagkakamali, kayabangan din yun. Tapos katigasan ng ulo, meron na nga sinasabi si Lord sa'yo, ayaw mo pang gawin. Ano pa ba yung gusto mo? Parang, ano bang, ano yun? Supernatural, ano pa? Para lang sumunod ka? Tipong may maririnig kang, thunder, audible voice. Para lang sundin mo yung pinapagawa ng Panginoon mo. Yan po. Just as a small seed can grow into a mighty tree, our acts of love, justice, integrity, encouragement, and evangelism can lead to profound transformation. Napakatindi po na magiging epekto ng kung babaguhin natin bawat isa sa atin. Didesisyon na natin ngayon na alisin natin yung katamaran, kayabangan, katigasan ng ulo, at gagawin po natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Profound transformation po yung mangyayari. Amen. Ito po yung application. How can I be a catalyst of change in my family, my community, my workplace, and the world? And what specific actions can I take to make a difference in the lives of others? Ayan po, tapos na. Thank you and God bless and bless us. Tayo po tumayo. Ready na. So, dalawang bagay po ang kinuman sa atin ng Panginoon. Yung lagi natin naririnig is yung go and make disciples. Pangalawa, yung sabi ng Lord is, lagi natin alalahanin, diba? Na mag-take ng kanyang cup. Tama na yan. Kanina nga sabi ni Ate Jeng, na nais ng Lord na search natin yung heart natin. May mga bagay ba na dapat tayong isuko na sa Panginoon na matagal niya na dinidil sa atin? This is the right time na ibigay natin yung heart natin. Sabi nga, lahat ng bagay is yung issue nasa puso natin. Nasa ating desire, nasa will natin, nasa thoughts natin. So this is the right time na tayo may manalangin sa Panginoon, patuloy na ibigay natin buong-buo, huwag na half-heartedly, kundi full-heartedly, isuko natin yung ating mga puso sa Kanya sa oras na to, bago natin tanggapin yung Kanyang itong cup at itong Kanyang katawan. Yes, let's pray. So, tayo po muna yung manalangin personally, no? Kung kinakausap ka ng Lord sa oras na to, you can talk to Him. Malaya kang kausapin ng Lord sa umagang ito. Bigay mo sa Kanya lahat ng pinapaalala niya na dapat mo nang isuko. This is the right time. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon sa oras na to. Because everything that we have comes from Him. At nais niya na tanggapin natin siya ng buong puso. Yes, Lord, continue to search our heart, Panginoon. Bago namin, Lord, tanggapin, Lord, ang saro, Panginoon, ang kopa, Panginoon, Lord. Huwag mo hayaan na kami mismo ang magdala ng curse sa buhay namin, O God.
Kaya Lord, ngayon pa lang Lord, sinusuko na namin Lord, ang lahat ng naghihinder, Panginoon, upang malaya kang makapaghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat Lord dahil lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, na lumapit sa iyo ng buong buo. Salamat sa aming mga kapatiran, Panginoon. Patawarin mo kami Lord sa mga kasalanan, Lord, na paulit-ulit namin ginagawa na hindi namin nasusunod ng iyong kalooban, Lord God. Dahil, Lord, sa cross, Panginoon, lahat ng aming kasalanan ay tinatawad mo na. Salamat, Lord. Sanctify us, Panginoon, by your blood, Panginoon. Kaya patuloy namin tatanggapin, Panginoon, ng iyong katawan at ang iyong dugo, Panginoon, na naglinis sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na to. Patuloy namin, Lord, tatanggapin, Panginoon, ang iyong dugo at iyong katawan, Panginoon, sa oras na to at naglinis sa aming karumihan, Panginoon. Lord, lahat, Panginoon, ng negative thoughts sa aming isip, Panginoon, patuloy ito, Lord, na burahin mo, God. At Lord, yung pagpapatawad mo, ang lagi namin tatanggapin, ang lagi namin iisipin, Panginoon. At Lord God, patuloy na makapamuhay kami, Lord, in a righteous living. Sinusuko din namin sa iyo, Panginoon, ang aming katamaran, ang aming katigasan ng ulo, Panginoon, at lahat ng bagay, Panginoon, na naghihinder sa amin, O God, sa pagsunod sa iyo. Amen. As patuloy natin na kainin ang simbolo ng kanyang katawan. At ang saro na sa bisag ng kanyang dugo. Yes, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng bawat isa, Panginoon. In our body, in our spirit, in our soul, Panginoon. Thank you so much, Lord, for what you have done on the cross, Panginoon. Salamat, Lord God, sa katagumpayan ng bawat isa. Amen.